is good all the time. Again, God is good. Ilang tulog na lang po, magpapaalam na po tayo sa 2023. Pasok na ang 2024. Talagang buutan ng Ginoo. Amen. Sobrang buutan ng Ginoo. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Sa maayong buntag sa tanan, mga igsoon. So karon, alam ko po na ready na kita na maminaw sa pulong sa Ginoo. Hindi ako magaling magbisaya, pero I'm doing my best, mga minamahal. Okay? So English, Tagalog, Cebuano. Okay po ba yon? English, a little Tagalog, and a little Bisaya. Pangit naman kasi pag sinabi ko sipilis, mga minamahal, dahil ang dating parang sakit. Di ba, sipilis? Ano yung sipilis? Noong ako nadinig, Cebuano, Filipino, English. Pero ang dating parang venereal disease, no? Praise the Lord. So, magandang umaga po sa ating lahat. December. Okay? Masaya po ba lahat? Happy lahat? Okay. So, bago tayo maminaw sa pulong, I'll ask the congregation na ampo lang muna ta, mga kapatid, no? Para hingin natin sa Ginoo ang panalangin. Bless tayo sa pag-worship. Thank you, Father God, for your goodness. Most gracious, loving Heavenly Father, Amahan Diyos, I pray in the name of Jesus, the Son, the Lord of Lords, and the Holy Spirit, maraming salamat sa napakagandang Sunday, Lord. And Lord, ang buong mundo nagse-celebrate ng season na to. Itong last month na to, it's called the Christmas season. And thank you because Jesus Christ is the reason of the season. Kaya meron kaming rejoicing, kaya lahat, Lord, kahit ang daming mga pinagdaanan, lumalakas ang loob ng mga tao, kahit maraming nadaanan ng mga bagyo, maraming nadaanan na pagsubok, mga challenges and hardships, nabubuhay kaming lahat pag dumarating kami sa season na ito because heaven, God the Father, has provided a living hope for all of us, and that is the person of Jesus Christ. Walay Jesus Christ, walay Christmas, Ginoo. So Lord, maraming salamat na karon buntaga, Lord, ang inyong pulong, malaya po ito, Panginoon, na makaplow sa aming tanan. Lord God, we receive your word, we really are receiving you and all the blessings. Kayo lang po ang maitaas, Ama. In Jesus' name, and all of God's people will say, Amen and Amen. Praise the Lord. So, December, nung unang panahon, kasi po, batang 70s po ako, during the first 30 years ng life ko, 70, 80, and 90, pag kumagat ang September, iba na po talaga, Pasko na. In fact, when I was in grade school back in the 70s, mga minamahal, buwan pa lang ng August, madidinig nyo na pinapatugtog na po sa radyo. No? Yung latter part ng August, pinapatugtog na po yung mga Christmas songs. So, pero September, kaya nga sabi, sa Philippines, ay celebrated ang longest Christmas. Kasi pagkagat ng bear, Pasko na kagad sa mga Pilipino. Ano po? Pero ang daming nagpo-post ngayon sa Facebook na hindi hindi sila nagko-complain, kundi may nami-miss sila. In fact, nakabasa ako ng ilang mga professionals doon, doctors and engineers, mga minamahal, doctors and engineers, naglagay sila na it's not that we are complaining about the season, it's just that meron daw pong, it's like, yung feeling ng pagkakaiba, it's different nung unang panahon. Ano po, na pagka dumating yan, lahat ng tao excited. Ngayon, kahit December, mga minamahal, hindi pa masyado daw maramdaman ng marami. It's because of the, sabi nga po hardships and mga trials na dumaan sa mundo. Ano po? Ngayon, nakikita po natin. But anyhow, mga minamahal, listen, bakit may Christmas? Bakit nga ba sumaya? At isa sa mga pinakamasayang Christmas song ay yung Joy to the World. Medyo solemn yung Silent Night, Holy Night. Bagay lang talaga, parang may baby doon sa cradle, at kinakanta Silent Night, Oh Holy Night. Yun yung medyo mabagal-bagal, na tempo. Oh Come All Ye Faithful, from the original Latin, Adeste Fideles, mga minamahal, O Come All Ye Faithful. Pero meron ding mga malakas, o ibig sabihin kusog, bibo, like, Joy to the world, the Lord is what? Fill in the blanks. Has come. So ibig sabihin, kaya may Christmas dahil may dumating. May dumating. Gikan sa langit. Galing sa langit.
Ano po? Alam niyo po, hindi din po masayang-masaya ang Israel noong mga panahon na yon. Bakit ho? Dahil sila po ay niyayapakan ng Roman Empire. As in, crush, mga minamahal, yung kanilang mga hopes. Ano po? In fact, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, meron na kaagad lesson tayo makukuha doon because it was midnight. Di ba? Kaya nga, sino nakakaalala nung It came upon a midnight clear. Di ba? Naalala pa po niya yung kanta na yan? The glorious song of old. I feel so old. Mga minamahal pa kayo. Pero pinakanta niyo. Okay. Pero yung mga Christmas songs na medyo hindi mo na madinig ngayon. Di ba, Sister Aida? Like, It came upon a midnight clear. Meron pa pong mga ilan, yung Whispering Hope, hindi ko na rin masyado nadidinig. Okay, tama, hindi alam ni Dico ano yung Whispering Hope. Pero once upon a time, those songs ay nakasama sa lineup. Whispering Hope, It Came Upon a Midnight Clear, God Rest Ye Merry Gentlemen, Let Nothing You Dismay. Diba? These songs, mga minamahal, somehow, ay kumbaga sa panahon natin ngayon, nag-hit ng top 10 Billboard. Billboard top 10. Familiar po ba kayo doon sa ganon? Yung top 10, yung mga na mga kanta. Once upon a time during the Victorian era, mga minamahal, nung panahon. Kaya minsan pumunta ka sa mga mall, makita niyo po, a little Christmas yung topic natin ngayon, ha? Dahil yun naman po talaga, no? Pumunta kayo sa mga mall, makikita niyo sa mga Christmas decoration beside the trees and the lanterns and the stars, meron po yung Christmas Village. You familiar with Christmas Village? Mga minamahal, yung mga sinaunang tao, nag-i-skate doon sa ice, tapos merong nagkakaroling, etc. And all those, para that happened during the Victorian era. Mga minamahal. Ano po? Not so long ago. Hindi pa naman ganun katagal. Kung buhay na kayo ng 1800s. Okay, so punta tayo. Bakit nga ba? Sa ngayon, nauulit na naman. Darkness is covering the earth. As prophesied. Uy, talaga? Yes po. Though may mga binanggit ang major prophets, kasi yung latter part na ng Old Testament, puro prophetic na po yun. You have Isaiah all the way to Malachi. Yes? Okay, so yung first 5 books, alam niyo na po yun. More on Genesis is about origins, the creation story, the patriarchs, and closing kay Joseph in Egypt. Then, bubulaga ang Exodus. After the death ni Joseph, pasok si Moses. 400 years have come and gone, and on the 430th year nila in bondage, dumating ang isang, once upon a time, Prince of Egypt, but this time around, a nomadic sheik, or a shepherd from Midian, ang pangalan po ay Moshe, or Moses, and started na po yung story. Yun the story, Exodus. From Egypt to Mount Sinai and all the way sa Deuteronomy, kilala po yan ng books of Moses. Then you have the narratives how the kingdom of Israel came to be. Ano po? The judges, and then all judges, mga minamahal, nag-come to an end sa isang judge na lang, isang high priest, isang propeta, isang judge, all anointing, triple in the person of just one man. Ang pangalan ay Samuel. Wow, grabe ba? Sarap na anointing ni Samuel. Ano po? Bakit to? Isang judge, that's almost a king, the uncrowned king. Kaya nga pag binasa niyo po yung 1 Samuel, you have your Bibles, kung gumagamit pa po kayo ng traditional na Biblia, pag tinignan niyo po yung 1 Samuel, mga minamahal, ang a-appear po doon also known as the first book of the Kings. Grabe doon, kasi may 1 Kings, 2 Kings, pero actually po, sa original, sa Tanakh, sa Hebrew, tinawag na po na aklat ng mga hari. Dahil doon na po magsisimula, nagiging Japan ako, hayo gusto mo, mga kapatid, no? Bakit ba papunta ba akong Japan? So, sounds Japanese. So, at any rate, mga minamahal, doon na nagsimula ang birth ng kingdom. Samuel, Saul, David. The golden age, all the way to Solomon. Okay. Dito tayo sa mga propeta. Propeta. Bugbog sarado ang mundo from Adam, the rest of the human race. Bagsak. Ang mundo ay up, down, rise, fall. One kingdom after the other. And pagulo ng pagulo.
At ang Panginoon ay nakapili ng kakaibiganin niya in the person of Abraham. Out of Abraham, lumabas ang isang blessed nation, Israel. At yun din po, nagkaroon din ng rise and fall sila. Pero from Adam hanggang sa Israel, ang pag-asa na lang is someone to restore us back. Amen? So, halimbawa, kung dati kang great, tapos bigla kang naka-experience ng fall, tapos mahirap ang recovery, the only hope is restoration. And for a restoration na mangyari, we need a restorer. Amen po? Restorer. At yun na po pumutok yung pangako. Pagbagsak ng humanity, ng humankind sa glory, sabi nga, fill in the blanks. For all have sinned and blank, blank, blank. Fall short. Fall short. Once upon a time, ang tao, sabi sa Bible to dili gikan sa akin gikan po sa writings ni Apostle Paul sa Corinthians, tinawag na ng Holy Spirit by Apostle Paul that man before the fall was the image and glory of God. Wow. Image. Pwede niyo sabihin sa inyo mga katabi, you're the image of God. Pag pumunta kayo sa ibang simbahan, may mga ibang images. Amen po. Nakakabit sa pader, sa poste, sa altar. Sabi nila, yun yung mga images. Pero ang tinuod na image sa Ginoo, kita na mga Kristohanon, kita na mga buhay na mga anak sa Ginoo. Yun ang totoong image. Dili ang physical, but the Spirit of God in us, because God is a Spirit. Yun ang sabi ni Lord Jesus. Yan ang theology ni Jesus Christ. You ask the Lord Jesus about God, and alam niyo po, simple lang yung theology ni Lord Jesus. Yung definition niya ng God ay binigay niya sa isang Samaritan woman. Subject and context, worship. Saan ba dapat tayo sumamba? Sa Samaria, sa house of Jacob, o sa Jerusalem, sa house ni David? So nagkaroon ng away. Alin ba ang tinuod na kanang balay sa Ginoo? Ang balay dito sa Samaria o ang balay dito sa Jerusalem? So away sila, mga Samaritan sa kanang Jews. So, gusto nila kay David, yung iba naman gusto kay, wala naman si Jacob, si David. Si David, anak-anak na lang yan. Ang original si Jacob. Pero sinabi ni Lord Jesus Christ, darating ang saktong oras na ang tinuod na worshipers maga-worship sa Ginoo dili sa place but in the spirit and in truth. So regardless of time, space, and matter, it is the spirit that really matters when it comes to worship. You have the Spirit of God, then you can worship God in spirit. You have the Spirit of God, you can pray in the Spirit. Amen po ba? You have the Spirit of God, sabi nga, you can do wonders because the wonderful things are not done by, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. So if you have the Spirit, you have power. Unlimited. Everybody say unlimited. Come on. Say it again. Wow. Unli na ba kita karon? Kung say unli natin, ano ba inunli natin? Load. Unli rice. Nako, medyo wala bang low carber dito? Uso kasi yan mga minamahal. Ano po, unli rice, okay lang kung mataas ang metabolism, pero kung diabetic ka, parang ayaw mo mag-unli rice. Ano ba mga unli karon? Unli coffee. Yun. Gusto ko yun. Unli coffee. Okay. So, dalawa naman pong klase ng coffee. I mean, kung mag-unli coffee ka, take it unleaded. Unleaded? Meron kasi pong dalawang klase ng kape. Leaded, unleaded. Parang gasolina. Caffeinated, decaf. So, unleaded is decaf. Kahit ilang cups yun, without sugar just take the brewed coffee na walay caffeine. Walay problema. Pero pag dagan ng caffeine, manda kayo. Mamaya-maya ko, sige kay Krug. Nangihinig na kayo. Sabihin na, okay, balik po tayo sa Word of God. Ano ang message ko ngayon? Before Jesus was called Jesus, and I love this church. I really love this church. Bakit po? Everywhere, saan ako pumalo, the praise, the worship, ang declaration, ang design, it's all about Jesus. Yun ang tinuod. Jesus lang. Now, teka sandali. Before Jesus was called Jesus, what was he called in the beginning? Ano tawag sa kanya before? Kasi Jesus po, or Yeshua, or Jesus, or Yesum,
or Heso Kristo or Yaso. Yaso. Sino kilala Yaso dito? Asa si Yaso? Dili ang Yaso ha? Yaso, mga minamahal, pangalan ni Jesus sa China. Ito naman, Isal Masih. Arabic. So dapat ang sinisigaw natin ay hindi Allahu Akbar. Hindi. Dapat sinisigaw natin Allahu Akbar. Tama? Ano ibig sabihin? Kasi pag sinabi mong Allahu Akbar, Allah is the magnificent, Allah is great. Pero pag sinabi mong Allahu Akbar, Jesus is great. Amen? And I think, ang English version ng Allahu Akbar ay bago lang sinigaw ng buong Pilipinas noong November. Jesus reigns! Amen! Jesus reigns! Pastor Rick, ano ang isang worship song na malapit sa Jesus reigns? All Hail King Jesus. Kung medyo familiar pa po kayo sa mga old songs. Okay. So, si Jesus po ang dapat itaas. Dahil ang sabi ng Ama, tinaas ng Ama yung anak dahil sa obedience niya at faithfulness niya doon sa Philippians. And he was given by the Father the name that is above every name or all names. At every knee in heaven, lahat ng mga name, lahat ng mga entity doon in the spirit realm, celestials, dito sa terrestrial, dito sa earth, at doon din sa infernal. Wow, grabe. Saan yung gusto sa tatlo? Celestial, terrestrial, o infernal? Siyempre, doon na sa celestial, di ba? Pero karon nandito ta sa terre, sa lupa, earthly pa. Pero even now, mga minamahal, ang pangalan ni Lord Jesus, kinakatakutan sa tanan na mga realms, whether it's heaven, earth, or hell. Angels, man, and demons, they all fear and tremble in the name of Jesus Christ. Amen? Kaya mga sakit, malakas panunaw yan. Amen po. Kung may mga sakit-sakit po kayo nararamdaman, samahan nyo yung tambal niyan. Okay ba? Yan ang right med. Mayroon ba nito? Di ba may commercial na gano'n? Okay, ano ang unang pangalan ni Lord Jesus Christ bago siya? One. Sa beginning, bigyan niyo ako ng mga salita sa beginning. Sige po, let's play words here. Another word for beginning. Sa Bisaya. Alpha, sinuganan? Sinugdanan. Sa sinugdanan, sa simula, Alpha, Aleph, A, first, number one, beginning. Anong meron doon? Well, ang picture ng Genesis at saka ng John, ang una natin makita is God, the Creator and the creation. Walay creation kung walay Creator. Amen? So sa Genesis, hindi pa masyadong pinakilala. Sinabi lang in the beginning, the Creator God, and He created the heavens and the earth. Pero pagka New Testament Apostolic na tayo, John chapter 1, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Wow! Very specific dito sa John 1. Kasi dito sa una, wala pa may saktong revelation ng Ginoo, no? Aga pa masyado pa maaga para sa humanity. The earliest, one of the first books in the Bible, Genesis, Bereshit. Mga minamahal. So, teka sandali, Bereshit. What is Bereshit? Bereshit is the Hebrew word for Genesis. Teka, sandali lang po dahil na-excite ako, baka malimutan ko yung oras. 10:15, okay? Baka makarry the way ako eh. Bereshit. How will you spell Bereshit? Sister, kaya mong kunin yung Hebrew spelling ng Bereshit. Pero ganito po kasi, sa atin, sa Pilipino, ganito ang titik natin. A, ba, ka, da, e, gaha, ila, mananang opa, rasa, tao, waya. Di ba? So, nagtapos tayo sa ya. Ano, no? O, abakada sa atin. Ang A, B, Z, D, E, F, G ay English. Actually, it's Anglo-Saxon, mga minamahal. It's a combination ng German at saka it's European English, Anglo-Saxon.
Pero ang original sa Hebrew. Hebrew to, Hebrew. Bakit Hebrew ng Hebrew? Kasi ang Hebrew po, ang Bible, lalo ang Old Testament, written in Hebrew. Ano ang Hebrew, Pastor Rick? Ang Hebrew, ito mga salita sa Israel. Di ba maraming nagpunta sa Israel dito, no? O yun, mag-worship sila. Amazing dahil every time na mag-pray sila sa Ginoo, mga kapatid, they always begin with the letter B. B? Talaga? Yes po, B. B sa English, pero pag binasa nyo sa kanila sa Hebrew, Bet. Kasi ang A nila, they don't say A, Aleph. Ang B nila, Bet. Okay? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ganyan. Tapos Shin, Resh, daghan naman Yod, Tab, yung pinakako nila. Pastor Rick, saan kami makakakuha niyan? Ang tanong, may Bible pa ba kayo sa bahay? Ganda na si Sir Idol. Okay, baka panahon na buting tingin ulit yung mga nabaol na lumang Biblia. Nako, Biblia pa ng lolo ko yan. Okay. Now, kung meron po kayong original King James, pumunta kayo sa Psalms 119. Okay, sino nakaila dito sa kwan? Kabalo sa Psalms 119. Pinakahaba na chapter sa buong Biblia. Psalms 119. Habang kita karon ginamit natin chapter at verses, bersikulo na. Sila noon, kay wala pa may chapter verses, they divide, especially kung haba, by alphabet. Kaya kung may Psalms 119 po kayo, yung luma na Bible, kakita kayo ng kaniyo. Sino ang gusto mag-volunteer dito sa taas? Brother Alan, gusto ka? Alay ba? Alay, Brother Alan. Kita ka sa buong mundo ba? Alay ba? Alay ka. Ayaw ka? Ayaw na pa-shy-shy. Di ko tayo pa magpa-shy-shy. Okay. Kana, Psalms 19, hawakan mo ha. Okay, ikaw magbasa sa kanila. What is... wala ka. O, sino malinaw ang mata? Sino? Ikaw? Ikaw din? Ayaw ka? Okay, ali ba? Kasi pag maya ka pa, di natatawagin ko. Yan. Kapatid. Kana, yan na, hindi, yung Bible mo na lang. Basahin mo, Psalms 19. Yan. Bisaya, Pastor? Kahit yan. Yan din naman, kahit amazing Bisaya, pero ang title, yun din. Sige, go. Psalms 119. Hulaan sila. Di wag mo na basahin yung chapter kanilang mga headings lang. Aleph, Bet, Gimil, Dalit, Gimil, Dalit, paano ba ito? Baw. Baw, Shet, Tit. Hindi mura yun mga minama. Okay. Shit, pwede. Tit, Jud, Kap, Lamed, Mem, Nun, Samik, Ain, P, tama. Sadi, Kop, Resh, Shin, Taw. Okay, palakpakan natin si... Praise the Lord! May milagro nangyari! Nakapagsasalita na yung pipi! Kasi ang tunog mo kanina, para kang bagong nagsalitang pipi. Yan ka ng Aleph, Gimel, Mel. Okay, Brad, okay na okay. Nabasa ni Brother Junri. Bisayan Bible yan, di ba? Bisaya? Pero nakita ninyo, kahit Bisaya Bible, kahit English na Bible, walang pinipili, nilagyan nila ng chapter ang original na Hebrew alphabet. Those are Hebrew alphabet. Nga naman ang Hebrew alphabet nandoon sa Bisaya. Nga naman ang Hebrew alphabet na diri sa kanang English. Okay? So, ambot lang kung tanan na Biblia, nilagay pa rin yan. Pero, amazing yan, Bible mo, na nilagay pa rin. It's good. It's good though. Very good.
So, ano yung mga sinabi ni Brother Junri kanina? Those are the Hebrew alphabets. And I tell you people, they are very powerful. Now, kita ba, alphabet? What is alphabet? Well, ang alphabet is not Hebrew. It is Greek. Diba? Kita nyo, Greek po yun eh. Pag sinabi nyong alphabet, ilang letters ang nasa isip ninyo po? 26. 26. Ano yon? Shortcut na lang. Huwag nang basahin lahat. A to Z. Pero amazing po, kung walang alphabet, walay diksyonaryo. Walay diksyonaryo. Dictionary is about words. Begins with the letter A, ends up with the letter C. If you're talking about English dictionary. And in dictionary is a book of words. A vocabulary, you may wanna call it, mga kapatid. But here, kung walay mga alphabet, walay word. Amen? Kung walang alphabet, walang word. Kaya tayo nakaka-construct ng pulong dahil sa alpabeto. Now, amazing dahil ang alphabet, hindi naman siya dagan abakada. Hindi mo sinabing abakada. You are just saying the first two letters that covers the entire letters and all the book together combined. When you say alphabet, you're just saying summary, shortcut ka na ng buong dictionary. Grabe no? Sino yung alphabet? Mga minamahal. Na yun ang bumubuo ng complete. That's the Father and the Son. Taking it from the Hebrew, Alpha, Aleph, which is the head of the house. Kaya pag tinignan niyo itsura ng Aleph o nung Alpha o nung letter A, ang itsura niyan in its primitive form ay the head of an ox. Anong ox? Ulo sa baka. Nang ibig sabihin ay father, head of the house. Yung Bet ay bahay. Kaya saan pinanganak si Jesus Christ? Bethlehem. Ibig sabihin ng Bethlehem, house of bread. But it sounds to me like a house of ham. Bethlehem. Mga minamahal, pero siguro, ito mga Pilipino talaga laging advance, no? Tinapay pa lang sa mga Hebrew, sa atin, sandwich na. Kasi saan tunog sa akin, Bethlehem. Bethlehem is house of bread. The bread of life ay binigay ng Ginoo sa ato dito sa house of bread mismo. Sa shepherd town of Bethlehem. Wow! Alam niyo ba kung ano itsura? Sino ba dito yung mga may bake shop? Oven na yung ginagamit ninyo. Pero kung medyo sinauna po, yung pinakasinaunang pugon, yung Nutriban, ano po, ewan ko, may naabot din yung Nutriban. Gumagawa po sila ng parang clay na mound, tapos may uling doon, tapos doon pinapasok doon sa clay mound na yon para maliit na hill, doon na ipapasok. Amazing dahil sa Bethlehem. Napunta kayong Bethlehem, di ba? Sa Bethlehem, hindi po yung pinanganakan ni Jesus Christ na made of wood at saka lumber na kinonstruct, dili. Dahil sa Bethlehem po, maraming parang mga caves, mga kapatid. Parang mga caves siya. Para siyang mga grotto. Para siyang malalaking pugon. Doon nilagay ng amahan yung kanyang anak. Yung bread of life, kaya manger. Nakita po natin doon yung Lamb of God. Lahat kay Jesus Christ. Talagang ano. Anyway, mahaba po ito, no? This is Bible class, but this is Sunday service. I have to remind myself, Roderick Tesalona, this is Sunday service. Please, this is not Bible school. So, enough na sa trivia. Kung interesado po kayo makaaral, we'll talk about it. Ano kaya? I love Hebrew, I love Greek, I love the history of the Bible. But amazing, totoong-totoo lahat ng mystery ng Panginoon. Let's talk about the Word. The Word. The Word. Amazing dahil yung beginning begins with Bet, Bereshit. Tapos ang susunod po sa Bereshit ay yung Aleph. Lagi magkasunod yung ama at saka yung anak. Hindi natin pwedeng makilala. Di ba sinong nauna? Ama o anak? Ama. Laging mauna yung ama. Pero sa construction sa Hebrew, bakit laging nauna yung Bet kesa yung Aleph? Yun. Simple lang po ang paliwanag dyan. Hindi kasi ikaw pwedeng tawaging ama kung wala kang anak. Yung anak ang dahilan kaya ka naging ama. Tinoo, dili? Pwede ka bang tawagin papa? Wala ka naman anak.
Pwede rin siguro, bakit marami mga pare, tawag father. Di ba? Ayun, Roderick, chismis na yan. Sip your mouth. Okay. Tanungin nyo lang si Presidente Rodrigo Duterte, bakit galit na galit siya sa mga ganyan. Mga padre-padre. Okay. Pero salamat sa mga padre sa Espanya, dahil kung hindi sila nagpunta sa Pilipinas, kita tanan, mga negrito-negrita. So salamat nilahian nila tayo, kaya maraming tisoy at tisay. Thank you, fathers. Uy, grabe ba, expose yan. Okay, tinood to dili. Tinood. Tinood na kay Maria Clara Tibara. Okay, ang gagaling ng mga pari na yun pag wala sa misa, nang-rape mga kapatid. Okay, at any rate, hindi yan ang topic mo. Change topic, okay. So punta tayo sa Word of God, kay Jesus Christ, mga minamahal. Now listen, we receive the Word, we receive God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ano ang original na pangalan ni Ginoong Jesucristo sa una? Let's check our Bible sa Revelation. Uy, Revelation. Sino gusto Revelation dito? Amen? Bakit po? Ano na meron sa Revelation? Dumarating si Lord Jesus Christ. Naku, dumarating na naman. At sa pagdating ni Lord Jesus Christ, mga minamahal, nakita po siya, ito no, ang tawag sa kanya, Revelation 19. Check natin, Revelation chapter 19. At ito na verse 11, 19:11. I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he that judge and make war. Yan ang mangyari pag bumaba si Jesus Christ. No? Asa man nakasakay si Jesus Christ? Sa white horse. At ang rider ay tinawag Faithful and True. In righteousness he judges and makes war. Tuloy natin. His eyes, ang kanyang mga mata were as a flame of fire, and on his head were many crowns. Dami, no? Daming crown. So, wag tayong ma-misled na yung Revelation 6 na binasag yung seal, may dumabas din na nakasakay sa kabayo, no? Puti din. Pero isa lang yung crown niya. So, ang unang a-appear bago ang Ginoong Jesucristo, bago ang tinuod na Kristo, ang unang mag-a-appear dire sa yuta, ay ang Antikristo. Murag si Kristo. Parang si Kristo, pero no, munti ko naman sabi pelo, Japan to China naman, no? So, pero, ano po, isa lang yung crown nung sa Revelation 6. So, unang papasok yung Antichrist. Sa tingin ninyo, hinog na yung panahon para pumasok yung Antichrist sa earth? Sabi ni D, hindi pa daw. Sino masabi malapit na? Yan, sabi ni Sister Aida, malapit na. Bakit po? Isa na lang hindi nagkakagera. World War III na sana. Bakit? Meron na sa Europe. NATO, EU, Ukraine, Russia, kanya-kanyang alyansa. Hindi pa tapos ba? Hindi pa natapos ang Ukraine, Russia. Inatake ang Israel in October. Tama po ba? At hindi lang Hamas, nagtawag pa. Pati Syria at Lebanon, nakialam na. And most likely, pag nagigipit na ang Syria at Lebanon, meron pang dalawa, Iran at saka Turkey sa northern part. Okay? So, meron na sa Middle East. Okay? Now, how about sa dalawang, hindi ko na alam kung anong tama, South China Sea, pero 200 nautical miles, mga minamahal, from the Philippine coastline. Anong tawag doon? It should be called West Philippine Sea. Pero napasok na rin, hindi lang Pilipinas, Taiwan, at iba pang lugar na nangangamba. So I pray na Asia Pacific na lang ang wala. So if you have Europe, meron Middle East, tapos nagkaroon pa dito sa Kwan, it's almost world war. And ang war karon dili sa katulad sa una na magpadala sila daga ng mga sundalo. Ang war karon ang pinaka nakakatakutan, kinakatakutan ay ang pindutin yung red button. Bakit po? Dahil pag ang pinalabas nila ay intercontinental ballistic missile na nuclear warhead, patay na yun. Hindi na kinakailangan magpadala ng sundalo. Alam niyo naman kung gaano kalakas ang nuclear. So ang kailangan ngayon ng tao ay a savior. Savior na mag-stop ka na ng war. At saka, stopin niya yung war, at saka anong another problem karon sa buong mundo? The global economy. Canada at the moment is ongoing ang recession.
Dili maayo ka ng sa... Alam niyo, kung nagpunta ka sa Canada, isa lang ang trabaho ninyo, talo po kayo. Mga minamahal. Kaya marami sa Canada, ang trabaho, 2 hanggang 3. Okay? So, blessed pa rin ang Pilipino sa Pilipinas. Bakit po? Maka-enjoy pa po tayo. Di ba? Maka-breathe ka pa, maka-relax ka pa, maka-beach ka pa, makalaag-laag, tuyok-tuyok. Asa man ka man? Uy. Ang dami, no? Laag-laag, tuyok-tuyok. Pwede pa, malaya, di ba? Pero doon po, hirap sila ngayon. And in maraming bansa ngayon, dama ang recession. Kita nyo, inflation, hindi pa rin gumagaling. So, kung may isang darating to promote world peace, at saka prosperity, wow, amazing peace and prosperity yung dala, sigurado the world will accept that man. And that will be the Antichrist. Oh, di ba? So parang napapanahon, sana dumating na siya. Sino? Yun ang prayer ng mundo, yung magsasalba sa mundo. Pero ang mga tinuod ng mga anak ng Ginoo, ang prayer natin, ang tunay na Salvador, si Jesucristo. Kaya ang tinuod na Salvador del mundo, si Jesus Christ. Apunta na lang tayo sa El Salvador, Pastor. Nandun man ang malaking Jesus Christ. Okay. Ayan. So his eyes were like a fiery flame, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knows except himself. So meron pala sa name na para sa kanya lang. Jesus means salvation. Ang pangalan na Jesus para sa ato. Pangalan niya na tatawagin ng tao para ma-save kita sa tanan. Hindi lang sa impyerno, ha? Ang salvation ay all-inclusive. Ano ba yung salvation? Galing po yung salitang Greek, sozo. Ibig sabihin, healing, restoration, deliverance. So package po siya. Ang lawas, ang kalag, masalba ang kalag sa impyerno, pero di lang ang kalag, pati ang lawas. Kung meron ka mga sakit o may disgrasya sa inaharap, kasama yon, pati din sa bangkarote. Uma-apply ang pangalan ni Jesus. Di nyo pwedeng gamitin ang pangalan ni Jesus pag mag-curse ng igsoon, ha? Ay, kanang, I hate you, brother. I curse you in Jesus' name. Dili ka mag-work. Because Jesus, the name Jesus is not for cursing. The name of Jesus is for salvation. Ano po? Okay, tuloy natin. So, 13. Amazing, no? The armies that were in heaven, he wore a robe stained with blood. Ito na, dito na. Sige, tama yung sister. Diniretso mo na. His name is called the Word of God. Anong pangalan niya? Word of God. Ang sabi, His name is called the Word of God. That's the name ni Jesus as a creator. Ano ang kakailanganin ng Diyos para magkaroon ng creation? The Word. Kung wala'y Word, wala kita world karon. Because He made the worlds by the power of His Word. Amen? So, mahal ba natin ang pulong? Maaaring hindi ka nakabili ng latest ng iPhone. Maaaring hindi mo nabili yung pinakamahal na sasakyan. Maaaring hindi mo pa nabili yung pinaka-ideal na bahay na pinakamahal sa lahat. Pero mahal mo ang pulong sa Ginoo, taas ka masyado. Because the Word is priceless. The cost cannot be compared. Mga minamahal. Amen? What is there in the Word? Yun po ang topic ko ngayon. Kaya tayo may Christmas because the Word was made flesh. John 1:14, kapatid. Kaya kita karon nag-celebrate ng Christmas. Happy tayo. Happy ba kayo Christmas? Bukod, tapos na yung Christmas, ano ang mga gusto niyong puntahan? Pag wala, kasi Christmas, parang Christmas, puro mall man lang yan. Pero besides, sino ang mga gusto, ang mga katulad ng sightseeing? Nabigay kayo ng kwan. Boracay. Tanggob. Uy, malapit na. 2 na lang kaya na Kasi nagkape ako kapon dun sa 2 na lang na pre-pub ang ilalagay
kompleto na ang Tangub Bridge. Oy, Tangub, especially Tangub. Tangub is the Christmas capital of Mindanao. Di ba? Kung baga sa amin sa Luzon, that will be San Fernando, Pampanga. Oh, kung may Pampanga kami sa Luzon, meron kayong Tangub dito. No? Dapit na, no? Ano kaya? 2024, ay, sino naniniwala 2024, magandang taon? Amen? Sa Iligan, itatayo na nga yung SM, saka yung KCC. Bakit to? Kasi yung mga naniniwala sa Chinese culture, saka sa Feng Shui, dapat 2023 nila tinayo, hindi nila tinayo ang 2023. Sabi kasi ng mga, karamihan may-ari, Chino si, di ba? Sabi nila, 2024 na lang simulan. Bakit? Year of the, pag Christian ka masyado, super religious ka, ayaw ko yan. Kasi satanic. Kasi sabi nila, sa China, Year of the Dragon daw next year. Kasi pagka Western mentality, ang dragon is malevolent. Pero pag sa Oriental, hindi malevolent, benevolent. Mga minamahal. Sa mga Chino, friendly ang dragon nila. Magbibigay ng ani, ng masaganang ani. Pero pag nandoon ka, lalo taga-Vatican ka, ay nako, in Jesus name, si Satan yan. Pero, ibang dragon yun. Siguro, hindi magkasundo yung dragon ng Europe saka yung dragon ng Asia. Pero asa man ang Pilipinas, Europe o Asia? O Asia, so wala problema. Basta maganda yung taon next year. Maraming magbubukas. Kay may dragon, kay walang dragon, ang Ginoo, ang mag-abre sa tanan. Amen. Ang Ginoong Diyos ang mag-abre. Gikan kita sa mga sarado. 2020 shutdown, 21, 22, 23. Hirap din makarecover. 24. May bubuksan ng Panginoon, malalaki. Bantay kayo. Wala po kayo niyan. Amen. Okay. The Word became flesh. Took up residence among us. Or tabernacled among us. Or dwelt among us. So, the Word. Wow! Alam niyo po, yung Europe, with the participation ng India, kasi maraming bilyonaryo sa India, no? Alam niyo yung Dubai, di ba? Ako, punta ka sa Dubai, mga bilyonaryo dito kayo. Kinsa itong mga bilyonaryo dito sa Dubai? Arabo o Bombay? Ang ganda ng tanong, Kinsa itong mga dato dito sa Dubai? Arabo o Bombay? Sa tinuod, mga Bombay. Kaya sa tunog ng Dubai, parang tunog Bombay, di ba? Di ba? Pero alam niyo, mga igsoon, tinuod to. Kaya hindi man nag-participate ang Arabo sa CERN. Alam niyo yung CERN, ano po? Yung billion euros, I'm not talking about $1 billion, I'm talking about billion euros, ginawa nila sa Swiss franc border para paikutin yung dako, gid kaayo na kanang para mag-start ng creation. They want to understand how, what do you call that? The large, the God particle. God particle daw kuno, they don't believe in God, but they believe in the God particle. Mga tao to. Walay tinuod na persona na Ginoo, pero naay particle sa Ginoo. Saan naman to sila? Klase mga tao to. And they spent billions of euros para lang pagbanggain yung mga Higgs boson particle na, these are subatomic particles. Kasi nga, unang-una, Oppenheimer. Oppenheimer! Nuclear fission. Pagkatapos nun, nag-evolve. Nuclear fusion. Karon, particle collision. So, yan na. Yun daw kasi nag-create. So, gusto nila makuha ang power sa creation. These people want to create. Kaya ginawa nila yung Large Hadron Collider. Kita, kailangan pa ba natin mag-project, Pastor Dudong, gawa ta dire ng Large Hadron Collider dire sa Aurora? Dili. Kaya hindi gumamit ang Ginoo ng Large Hadron Collider to create the sun, the moon, the stars, the animals, the majestic waters. It only took the Word.
1980s, mga kabatch ko, mga dekada 80, a lady by the name of Sandy Patty sang this song. You spoke the word and all the worlds came into order. Di ba? You waved your hands and planets filled the empty skies. Naalala pa po niyo? You placed the woman and the man. Amazing. Because of, we worship God because of not just yung daghan na mga binigay niya sa atin o ginawa niya, but because of who He is. Because of who you are. Even sa kanta na, How Great Thou Art. Galing ng Panginoon, ano? Kawawa naman itong mga nandoon na mga Europeans at saka mga Bombay na gumawa ng kuwan para malaman yung creation. Kita igsuon, nasa atin na ang creative power ng Ginoo because the Word is within us, not just among us. When Jesus was born to us, the Word was among us. But when we got born again, the Word is within us. So, diba? Nung si Kristo yung pinanganak, He was with us. Pero nung tayo ang pinanganak sa Espiritu, ang buwi na pulong nandito sa sulod na to. So be careful with your words. Amen? Speak only yung mga, repeat after what God has said. Don't curse. Don't curse yourselves. Minsan, alam natin kasi kine-curse lang natin yung mga galit natin na tao. Dili. Alam nyo, biyaan nyo na yung mga mangkukulam sa mga islands ang gumawa nun. Dagga naman itong mga barang-barang mangkukulam, biyaan na sila yon. Kita na mga Kristohanon, di ta mag-curse na. Okay? Oh. Okay yun. Ang i-speak natin na ay power. Ano yung sabi sa Bible? Okay, check natin. Where is the word? Ngayon na Christian na tayo. Romans, please. Kailangan ba, pastor, ng... ito, alam ni Pastor Dodong to kasi in fairness, magaling din ang utak nito sa technology. Kilala ka man doon ni Brother Alquino sa Valencia. Kasi kung di ako nagkakamali, siya yata din yung mga nag-construct. Now, let's talk about ito ka ng mga energy. Makita nyo ang energy, dili? Dili. Tamang sagot yun. Hindi makita ang energy. Hindi nyo makita ang kuryente. Hindi nyo makita ito ba? Energy cannot be seen. Hindi mo, pero it's there. Pero meron siyang pinagkakalagyan. Tama po ba? Meron siyang ginagamitan na mga kapasitor, mga channels, mga gamit ba para dumaan yung enerhiya. Yun ba yung kurso mo, Brother Junri? Electrical ka? O yun, alam niyo, tanong niyo. Dadaan yun sa mga ganoon, mga channels, yung mga electricity na yan. Actually, mga kapatid, kahit i-brown out mo, walang kuryente, ang electricity is everywhere. Kahit ngayon, ito yung air na to, puno ng electricity to. Kaya lang, hindi natin makapasok lang sa bahay natin dahil sa mga linya. Ano po? May isang matalinong inventor, alam niya yan, na nandyan lang ang energy. It's free, it's everywhere, the whole earth is full of that. Ang pangalan, Nikola Tesla. But at any rate, mga minamahal, eto tayo. Ang salita ng Panginoon ay very powerful. Sabi sa Bible, kung gaano kalakas ang medicine, ang tambal, effective din ang pulong na makakreate ng healing sa imong lawas. Sa Psalm, sinabi, You sent your word and healed my disease. Pinatunayan? Yes. Sino ang nakapatunay? Ang centurion. Sinabi niya, my servant is sick and ill. Kaya mo siyang pagalingin, alam ko. So sabi ni Lord Jesus, so let me go with you. Punta tayo sa bahay niya. No. Lord, don't, please. Just speak the word. A man of authority. He understands authority. Mga minamahal, kinilala niya na mas mataas ang authority ni Jesus Christ kaysa sa kanya. May mga ranking
So, sabi niya, I am not worthy to have you under my roof. Yun po yung sakto sinabi niya. Ibig sabihin, hindi pwede na magpailalim yung mas taas na rangko kaysa dun sa mababang rangko. It's not right na ang King of Kings ma-under sa authority lang ng isang centurion. You just speak the word and my servant will be healed. Wow! Sabi niya, wow! Sabi ni Jesus Christ, grabe ito! Wala pa akong nakita sa Israel na ganito kalaking faith. Grabe. Tapos nagsasalita pa sila dahil sa faith mo magaling na. Bigla nandyan na yung mga captain, centurion, bakit? Magaling na yung servant mo. Grabe. Amen? You sent your word, He sent His word, healed them of their diseases. May karugtong yun. And delivered them from their destructions. Pag bumibiyahe po kayo, pamula Aurora, punta kayo ng Davao o Cagayan o kung saan man kayo pupunta, especially tawid dagat, tawid bundok, tawid highway, makita po ninyo marami dyan nakalagay na accident-prone area. Tama? At kung di ako nagkakamali, may mga nakausap, ilan na po yung mga nakausap ko from Luzon to Mindanao, dyan sa mga accident-prone area na yan. Minsan pa nga sa bukid nun, isang pastor nagdadrive ng motor. Gabi na siya, ginabi. Gikan dun sa bukid, sa San Fernando. So, nung nagdadrive siya, siya na lang gabi ang buong highway, doon sa accident-prone area, nilatagan ng mga ataol. Yung mga alam niyo ataol, ano po? Yung casket ba? Coffin. Oh, ang daming coffin doon na nakahilera. Wala siyang kasama. Gabi yun. Tahimik lang yun si pastor. Samayin niya lang niya, pero yung kilabot, Jesus name, in Jesus name. So, nag-recite lang siya. Nag-recite niya Psalms 23. Even though I walk through the valleys of the shadows of death. Tinuod gud na ay valley of the shadows of death. Sometimes, makakita ka ng parang shadowy figure na misty, na nakala mo gown, na may long hair. Oh. Gusto niyo makakita ng gano'n? Tumiming kayo sa accident-prone area na malapit lang na ang ulan dili kusog. Tinuturuan ko pa talaga kayo, no? Kasi kadalasan, nung makikita nila yan, hating gabi, madaling araw, between 12, 11, as early as 11 o'clock hanggang 3, tapos medyo umulan ng konti. Yan ang tama lahat ng sinabi. Alam din ni Strida. Basta hindi kusog basta may umulan na kuwan, magpakita yan. And then pag ikaw, mataranta ka na. Pero mga minamahal, marami na din ako nadinig ng testimonies na pagka may mga ganyan demonic or angel of death or evil spirit attack, besides the name of Jesus, sometimes, I'm not saying hindi powerful yung in Jesus name, pero to make it more mabisa, ang ginagawa ng ibang mga believers, nag-recite sila ng verses from the Bible. Amen? I have given you power over all the power of the enemy, that you will tread on serpent. Ako, pag nadidinig ng mga evil spirits yan, kung paano tayo kinilabutan, mas matindi yung kilabot nila. Tayo, titindig lang yung balahibo, but the moment you recite the word and speak the name, hindi lang naninindig yung balahibo nila, para po silang tinatamaan ng mga lightning bolts. So, balik nyo sa kanila. Return to sender. Return to sender yung takot. Amen ba? How many dito ang may mga verses na alam? Amen. Ano mga pinaka-verse natin? Dalawa lang ang maalala ko, pastor. Yung pangit pa, Jesus wept. Huwag naman yun. Jesus, umiyak si Jesus Christ. Baka umiyak tayo niyan. Hindi, sabi niya, Psalms 23, if God is for us, who can be against us? Kung may prayer request po kayo, mga minamahal, if you have faith as small as a grain of a mustard seed, then you shall say to this mountain, di ba? Daghan gyud ang pulong na punong-puno ng mga pangako ng Panginoon. And when it's good to be saying the name Jesus, and for speaking and saying the name Jesus, but parang yung Jesus lalong lumakas. Samahan nyo ng word niya. Because His name is the Word of God. Amen po ba? Sarap nun. Subukan po ninyo. Sasalubong ngayong bagong taon. Pastor, anong gagawin? Yung iba, kinakailangan kumpleto tayo sa bilog. No. So, alam nyo,
bilog ang mundo. Kung tinuod gani na ang mga bilog makapadato sa ato, daga na gyud dato ang Pilipinas pinakadato na kay ang Pilipinas gyud kada New Year lahat ng mga table daghan ng mga bilog pati duster bilog mga minamahal ang kanan yan hanggang sa loob yan bilog yan pastor ambot lang oy pero tapos na naman yung taon wala na naman tay pera. Pumasok yung bagong taon, naubos yung pera. Kaya pinamalit sa tanan ng mga bilog. Salubong ang taon. In Jesus' name, I welcome this year. Amen. I bless this year. Na lahat ng mga transaction, lahat ng mga business, ang Panginoon ang door. Jesus is the door. Sabi niya, He who finds me shall go in and out and find pasture. Wow! Amen. Yun lang, recite mo lang. Parang okay na yan. Okay, malapit na po matapos okay ba? Last 10 minutes para saktong 11. Okay lang ba? Okay lang ha, last 10 minutes na to. The Word was God. The Word is creative. Nasaan siya? Hindi ko nabasa to. Romans chapter 10. Mga minamahal, kasi wala man. Merong kinakailangan daanan. Yung kuryente. Tama, Brother Junri? Kasi hindi natin mapapakinabangan yung air conditioning at saka ang electric fan at saka ang sound system. Bakit yan gumagana? Because ang kuryente. Pero may dinadaanan yung kuryente. Kung tanggalin natin yung mga kordon, ang mga wire, ambot lang. Sinabi naman, ang kuryente nasa lahat. Andyan man ang kuryente, kalat-kalat. Pero ato daw tanggalin karon ng mga linya. Tignan natin kung tatakbo yun. Hindi, di ba? So may mga channels. Ang daanan ng word para mag-work ay meron pong line kung tawagin. It's called faith. Faith is the ground. Faith is the channel. Faith is the line na dinadaanan ng power. Kaya nga, faith cometh by hearing and hearing of the Word. The Word ay nagpapalakas ng faith. Sabi ng Bible, okay, check natin ha. Verse 8, Romans 10:8. But what saith it? The Word is nigh thee. Parang kuryente. Ang kuryente, kalat man yan. Ang salita, ang pulong sa Ginoo, napakalapit sa iyo. Asa man ang pulong? The Word is nigh thee in your mouth and in your heart, that is the word of faith which we preach. Praise the Lord. Ano daw? Word of faith. That's the word of God. Alam mo, word of faith, sa original niyan, sa Greek, kasi Greek man itong Roman, hindi man Hebrew to, no? Yan yung word na rema. Hindi niyo yung word niya rema? Okay, now listen. Si Jesus Christ, logos to. Logos. Ibig sabihin, wala pa'y printing press, wala pa'y tao dito sa lupa, wala pa tanan, pulong na siya sa amahan. Complete, alive, living. Kani, ang Biblia, sa Greek, ang tawag nato dire, grape. Ibig sabihin pong grape ay written word. Kani nakalimbag ba na i-print naman na-print, no? Ang Ginoong Jesucristo logos. Now, pagka may buhay o may naramdaman, parang kinausap ako ni Lord doon. Di ba nagsabi ka, Pastor, ano man, nagrema sa akin. Sino ba yung ginagamit yan dito sa Aurora? Nagre-rema ba sa inyo? Ano sabihin na nagre-rema? Nangungusap ba yung word? Buhay ba siya? May dating? Yun ang ibig sabihin po ng word na rema. Okay? Buhay na buhay yung salita ng Diyos. Nangusap. So, saan daw yung rema? Nasa bibig at nasa puso natin. Mga minamahal. Sa Old English, pagka malapit na yung item, marireceive mo na. Ang ginagamit sa time na at nandyan na, available na, ang ginagamit sa Old English is, it is at, sige,
at hand. Dahil pag nag-receive ka, ang ginagamit natin, kamay. Pag may nagbigay sa iyo, kamay. Pag nagre-receive tayo, kamay. Kumuha ka ng sweldo, kamay. May nagbigay sa iyo ng blessing, kamay. Hindi masabi na, pakilagay na lang pakiipit na lang bisa akong kilikili. Hindi nyo ginagamit yung kilikini o yung legs. Dito nyo lang ilagay. Hindi, ang kamay. So, pag sinabing at hand, available na. Now, sinabi ni Paul na the word of faith is in your mouth and in your heart. Tingnan yung distance, ha? Di ba? Mula sa baba, diretso. Pamula sa pinakadako, hanggang dito sa pinaka-pinky finger natin, it's a hand. So kung naniniwala tayo na may pangako ang Panginoon sa puso natin, kung ano yung nasa puso, nilabas sa nguso, siguradong makukuha ng iyong kamot. You just have to thank the Lord. God has already spoken in my heart. God has a place in my heart. Thank you for the healing. Dapat you have to feel the healing power of the word in your heart. Kinakailangan sa puso natin, wala ka ng fear, wala na hadlok ba? Hadlok, tama ba? Sakto ba? Ang Bisayan word sa fear is, wala na hadlok, wala na duda, wala na pangamba. Kinakailangan buo. Hindi lang, kasi ang power ng uso natin, nakadepende sa kung ano ang nakasulod sa atong kasing-kasing. So, kailangan dito muna sa heart. Nasa heart ko, healed na ako. Ibig sabihin, believe ka na talaga na kusog ka na. Healed ka na. Blessed ka na. Approved na. Pagdating mo sa doktor, kung pupunta ka sa doktor, sabi, Lord, bago pumunta sa magpa-check up, ang sasabihin ng doktor, okay lang ako. Allergy lang ni. Oh. Alam niyo kung ano yung sinabi niyo bago kayo magpunta sa doktor? Kung ano yung sinabi niyo bago kayo umalis? Maniwala kayo sa akin. Yun din ang sasabihin ng doktor pagdating niyo ng clinic. Wag niyo ipadako ang kanangkuan ba? Wag ipadako yung issue na, naku, baka ako may cancer na. Naku po, sigurado ang findings ng doktor, cancer nga, stage ka ni. Naku. Pero pag sinabi niyo, wala yan, okay ako. Kuan lang ito, pagod lang ito. Ganon. It will work. Amen? What you confess is what you will possess. Confession brings possession. Dito ko po i-close. What is there in the Word? And that's Jesus. His name is the Word of God. 2 W na lang at close na po. 1. In the Word is the wonder-working power of God. Everybody say wonder. Say it again. Wonders? Yes. Pag sinabi niyo pong wonder, not the A na namamasyal, naliligaw ka, but the O, wonder, signs and wonder, mga milagro. Isaiah 9:6, patapos na po ito dito. His name, the child, yung baby, shall be called Wonderful. Kaya ang tinuod na resulta, pag ang word sa Ginoo nasa atong kasing-kasing, huwag ka mag-expect ng negative. Always expect wonderful things. Because the word is wonderful. Amen? Full of wonders. Baliktarin ninyo. You see? It's wonderful. Sarap. Wonderful. Wonderful. Sarap kayo pakinggan pa. Lagi mo siya sabi, wonderful. Pagka ikaw yung babae na lagi ka nagsasabing wonderful, ang tawag sa'yo, Wonder Woman. Amen? Okay, wonderful. Then another content po, isa pang, dito ko na i-close. Also, within the word is not just the wonder-working power of God, but also the wisdom of God. Kaya kanina kinanta, di ba? Yung isa sa worship ba yun, Sister Sunson, na sinabi na, yung Jesus, puro Jesus, Thy word, your word is a lamp unto my feet. Di ba? Lamp, light. Alam niyo po, ang symbol ng wisdom ay light. Pagka dito sa mundo, kahit anong gawin mo, kahit minsan hindi ka lumabas ng bahay, paghahabulin ka ng problema, kakatok yung problema sa bahay. Minsan may mga, tinood dili. Kahit wala kang ginagawa, minsan pag may time talaga na may darating na problema, may problema talagang dumarating kahit hindi ka umalis sa bahay. But ang mundo kasi puno ng kadiliman eh.
Maraming mga sitwasyon, pagkakataon, pangyayari, minsan inaasahan, madalas hindi inaasahan at hindi sinasadya, pero hindi pa rin tayo nakalusot because we're still in the world. And sometimes, pag biglang sudden, hindi mo napagandaan yung mga hindi unpleasant situation, it's like nalagay ka sa parabang, ano ba naman yan? Gabing-gabi, hindi naman nag-abiso na may brownout. Nakaka-experience mo ba kayo ng brownout na walang notice? Nakakainis. Di ba? Mas mabuti pa yung naabisuan ka ng advance kasi makapag-ready ka. Pero yung sudden ba na blackout, sudden brownout, or power shortage, para mainis tayo, no? And it's true sa buhay natin. Sometimes may mga dumarating na hindi natin nakita, hindi natin inaasahan, at hindi natin napagandaan. But it's there. Nandun na. But amazing, yung flashlight, yung posporo, yung kandila, mahirap paminsan, pero dili ang pulong. Pagdating sa mga ganyan na mga panahon na mga shaky, meron ka kaagad makuha na word. Pagka binalikan natin ang pulong sa Panginoon, makuha natin ang wisdom sa Ginoo, meron kang light sa time na madilim. So mga minamahal, dito ko po i-close. Pag nagkakaroon ng mga pagkakataon na we have to make quick decisions at ayaw natin madisgrasya sa decision natin, unang-una natin basihan ano ang sinabi sa pulong ng Diyos. Amen po? Ibase natin sa pulong. Bago ka kumuha ng mga advices sa ibang tao, balikan mo muna ang word. Ano ang sinasabi ng Ginoo regarding that situation? Amen po? Because the word is a light. Sabi ng Panginoong Hesus, closing, ang tao, lalo yung nakakapakinig sa word ko, pwede tayong magtayo ng bahay sa bato o sa buhangin. Pagka napagkanggan mo lang yung salita ko, pero hindi mo in-apply sa panahon na kailangan mong i-apply, pag dumating yung bagyo, guba. Pero kung may mga bagyo na dumating at alam ninyo ang salita ko at in-apply ninyo, hindi kayo babagsak sigurado. Because the word is also the wisdom of God. So praise the Lord, binigyan tayo ng buong word kaya naatay Christmas. We are enjoying the beauty of creation and we also celebrate the joy of the season, the Christmas season, because the Word was made flesh. God gave us the Word. Amen? And it will not return to me void. Pag pinadalang ko kayo ng salita, mangyayari talaga yan sa buhay ninyo. It will work. Okay, napanalaginan ba kita tanan sa pulong karon? So, atong ibigay tanan na mga kanang praise and glory sa Ginoo. Ang puta mga igsoon. Most gracious, loving Heavenly Father, ang sarap reminder. Minsan, sa mundo, pagka ganitong mga, lalo itong specific Christmas, pag walay mataas na budget, walay hamon, hindi nakabili ng ganon, darating ang Christmas, darating ang bagong taon, parang malaki na ang alkanse. Pero Lord, hindi man kami taga-mundo. Hindi man ganyan dapat ang isip namin. Ang isip namin, blessed kami masyado. Kay binigyan kami ng aming amang nasa langit ng pinaka-best na gift. Walang katulad. Wrapped in swaddling clothes. The living word, na kung wala ang word na ito, walay creation karon. Hindi lang Christmas. Walay tanan na creation kung wala ang word na to. And Lord Jesus, maraming salamat na sabi po ninyo, from the beginning all the way to the end, that you have come to give us life and that we may enjoy life in abundance. Salamat sa good health ng tanan. Salamat, Lord, sa peace of mind ng tanan. Salamat, Lord, sa gift, daghan na gifts. Ang sabi ng Bible, daghan gyud ang gifts na ihatag sa Amahan. Every good and perfect gift comes from God, who generously give gifts. Salamat, Ama, sa gift of life, gift of health, gift of peace.
tanan-tanan, Lord, sa mga pamilya namin, i-preserve nyo po hanggang sa coming ni Christ. And all the glory goes to you, Father. Salamat sa 7A. Salamat sa Hosanna family. Salamat, magpapaalam na rin kami sa 2023. I-preserve nyo kaming tanan, glorious hanggang sa New Year. In Jesus' name, pray. Amen.